noong Oktubre 25, 2008, sa isang ferry patungong Boracay, apat na babae sa kanilang 50s na nakabihis ng mga mamahaling damit ang sakay. Ngunit ang kanilang mga mukha ay seryoso, hindi tulad ng mga karaniwang turista. Isang babae na nakaupo sa passenger seat ang tumingin sa kanyang mga kaibigan na may malamig na ngiti. Pagkatapos ng gabing ito, lahat ay matatapos na. Isang nakakakilabot na babala. Nang gabing iyon sa isang villa sa Boracay, mga sigaw at tunog ng mga nababasag na bagay ang umalingaw-ngaw hanggang madaling araw. Ngunit kinaumagahan, tatlo na lamang sila ang lumitaw sa Caticlan Jetty Port. At ang mas nakakapangilabot, dala-dala nila ang lahat ng gamit ng nawawalang babae, mula sa maleta hanggang sa mga designer bags. Tila lahat ay plinano. Sa halip na tumawag ng pulis o humingi ng tulong sa paghahanap, nagmamadali silang umalis ng Aklan. Ngunit pagkalipas ng 15 taon, matapos manalasa ang isang malakas na bagyo, isang hindi kapani-paniwalang bagay ang natuklasan sa kinatitirikan ng dating villa. Music. Isang lumang cellphone na nakita sa loob ng isang tarp na ibinaon sa semento. Sa loob nito, nakarecord ang buong katotohanan ng gabing iyon. Ang huling boses na narinig. Kanino kaya iyon? Music. At sino ang tatlong babaeng nanahimik ng perpekto sa loob ng 15 taon? Bago natin simulan ang kwento, pindutin muna ang libreng subscribe button at i-comment kung saan kayo nanonood. Ang kabutihang loob na iyon ay magbabalik sa inyong pamilya at mga anak bilang malaking biyaya, taglagas ng 2023. Sa isang construction site kung saan isinasagawa ang renovation ng isang dating villa sa Boracay, isang backhoe ang sumisira sa lumang retaining wall nito. Habang bumabagsak ang mga tipak ng semento, isang construction worker ang nakapansin ng isang itim na bagay sa gitna ng alikabok at pinahinto ang trabaho. Ito ay isang sako na binalot ng makapal na construction tarp at itim na plastic. Nang maingat na buksan ng sako, isang kalansay na nakabaluktot at isang kumikinang paring singsing na may diamante ang tumambad sa kanila. Ang nakakagimbal na pagtuklas na ito ay nagbalik sa atin 15 taon na, Oktubre 2008. Sa Caticlan Jetty Port, apat na babaeng nasa 50s, nakasuot ng magagarang damit, ang bumaba mula sa isang high-end na van. Si Teresa Reyes, na nakasuot ng Chanel two-piece, ang lumabas mula sa driver's seat. Sinundan ng kanyang mga kaibigan na may bitbit na mga designer handbag. Ngunit ang pinakaagaw pansin ay si Isabela Garcia. Nakasuot ng Prada jacket at may Hermes scarf, tiningnan ni Isabela ang tatlo na parang isang reyna. Isang kakaibang eksena ang nahagip ng CCTV sa pantalan. Si Teresa at ang dalawang kaibigan sa likod ay maingat na binuksan ang takip ng isang bote ng mineral water at magalang na inabot ito kay Isabela. Isang di pangkaraniwang relasyon ng kapangyarihan na hindi mo makikita sa magkakaibigang magkakaedad. Pagkasakay sa ferry, inilabas ni Isabela ang isang dilaw na sobre at iwinagayway ito. Pagkatapos ng biyaheng ito, ipapadala ito sa opisina ng asawa ninyo. Ngumiti si Isabela, ngunit sa likod ng ngiti ay mayroong malamig na pagbabanta. Nanigas ang mukha ng kanyang mga kaibigan, ngunit walang umimik. Ang ferry ay naglayag sa asul na dagat patungong Boracay. Ang mga seagull ay umiikot at humuhuni sa paligid ng barko, ngunit ang mga mukha ng apat na babae ay lalong dumidilim. Makalipas ang 30 minuto, dumating sila sa Boracay. Pagdating sa villa, nagsimula ang kakaibang kilos ng mga kaibigan. Bago pa man ilabas ang mga gamit, isa sa kanila ay nagsimulang masahiin ang mga paa ni Isabela, habang ang isa naman ay abala sa pag-aayos ng mga inumin at pulutan. Tila mga alila na nagsisilbi sa kanilang amo. Si Isabela ay nakahilig sa sofa, tinatanggap ang lahat na parang natural lamang. Sa isang maliit na seafood restaurant sa Dimol, para sa hapunan, isang mas nakakagulat na pangyayari ang naganap. Matapos ang ilang bote ng mamahaling alak,
lumabas ang tunay na ugali ni Isabela. Lasing na, bigla niyang kinuha ang platito ng sisig at ipinahid ito sa buhok ni Teresa Reyes. Akala mo kung sino ka na dahil lang may pera ka. Tingnan mo ang itsura mo ngayon. Biglang tumahimik ang buong restaurant at lahat ng customer ay napatingin sa kanila. Tiniis ni Teresa ang kahihiyan at pinunasan ang sisig sa kanyang buhok, ngunit nag-aapoy sa galit ang kanyang mga mata. Bandang 10:00 ng gabi, bumalik ang apat sa villa at nagpatuloy sa kanilang inuman. Habang tumatagal, lalong lumalakas ang kanilang mga boses. At paminsan-minsan, tunog ng mga nababasag na gamit ang naririnig mula sa labas. Nagreklamo pa ang mga turista sa kalapit na resort dahil sa ingay. Paglampas ng hating gabi, kinuha ni Isabela ang isang maliit na USB mula sa kanyang designer bag. Nandito ang lahat ng sikreto ninyo. Nang ilapag ni Isabela ang USB sa mesa, namutla ang kanyang mga kaibigan. Naglalaman iyon ng mga ebidensya ng kanilang tax evasion at mga litrato ng kanilang mga pakikiapid. Isabela, tama na. Ano bang kasalanan namin sa iyo para gawin mo to? Nagmakaawa ang mga kaibigan, ngunit isang malamig na ngiti lang ang isinukli ni Isabela. Si Teresa, na puno na ng galit, ang unang kumilos. Sumugod siya kay Isabela para agawin ang USB at sumunod ang dalawa pa. Isang marahas na away ang naganap sa sala. Alas, isukuntok-puntokun ng madaling araw, namatay ang ilaw sa sala ng villa. Isang malakas na kalabog, kasunod ng isang maikling sigaw, ang narinig at pagkatapos ay bumalot ang malalim na katahimikan. Alas, 7 ng umaga kinabukasan, nahagip ng CCTV sa pantalan ang 3 babae na paalis na. Sakto para sa unang biyahe ng ferry. Wala si Isabela, dala ni Teresa, at ng kanyang mga kaibigan, ang lahat ng gamit ni Isabela, pati na ang maleta at mga designer bag nito. Magkakapit-bisig sila, palingalinga, at nagmamadaling sumakay sa ferry. Pagdating ng ferry sa Katiklan, dumiretso si Teresa sa isang pampublikong telepono. Matapos ang isang mabilis na tawag, isinakay nila ang mga gamit ni Isabela sa trunk ng van. Mabilis na umalis ang van at nawala sa isla ng Panay. Mula noon, si Isabela Garcia ay parang bulang naglaho. Walang record ng credit card, walang signal ng cellphone, walang bakas ng paggamit ng anumang transportasyon. Para siyang nilamon ng hamog ng Boracay na wala sa mundo. Pagkabalik mula Boracay, dumiretso ang grupo ni Teresa sa Iloilo City. Pumasok sila sa spa ng isang luxury hotel, naligo at nagpalit ng damit, tila may gusto silang burahin, habang kinukuskos ang kanilang mga katawan. Ang mga damit na suot nila sa Boracay ay itinapon sa basurahan ng spa. Alas 11 na ng umaga. Ginamit ni Teresa ang telepono ng hotel at nanginginig na tumawag sa 117. Nawawala po ang kaibigan namin. Umalis siyang mag-isa kaninang madaling araw at hindi na bumalik. Agad na kumilos ang pulisya. Ang mga investigador mula sa Aklan Provincial Police Office ay nakipagkita sa grupo ni Teresa. Si SPO1 Marco De Leon, na isang bagitong pulis noon, ang kumuha ng kanilang salaysay. Kalmado ang boses ni Teresa nang magsalita. May matinding depression po si Isabela. Sabi niya, gusto niyang mapag-isa kaninang madaling araw, pero hindi na siya bumalik. Naramdaman ni SPO1 De Leon na may kakaiba sa kalmadong kilos ni Teresa, ngunit nagtungo pa rin sila sa lugar ng pinangyarihan. Habang nasa ferry pabalik ng Boracay, sinabi ni De Leon sa kanyang kasama, "May mali dito, masyado silang kalmado. Para sa isang taong nawawalan ng kaibigan." Pagdating sa villa sa Boracay, isang ganap na kakaibang tanawin ang sumalubong sa investigation team. Ang sala, na dapat sanay magulo, ay malinis na malinis at amoy na amoy ang Zone Rocks. Basa pa ang sahig at maayos na ang lahat ng gamit. Napailing si De Leon. Kakaiba, masyadong malinis. Agad nilang tinawag ang may-ari ng villa, isang lalaking nasa 50s.
Nagulat ang may-ari at nagpaliwanag. Pagpunta ko kaninang alas, ayos ng umaga para maglinis. Wala na ang mga bisita at nagkalat ang sala. May mga basag na bote at mga tira-tirang pagkain. Nagpatuloy ang may-ari. Akala ko tinakbuhan nila ang bayad kaya sa galit ko, nilinis ko lahat gamit ang Zonrox. Nanigas ang mukha ni De Leon. Lahat ng ebidensya sa crime scene ay nawala na. Dugo, fingerprints, kahit isang hibla ng buhok, lahat ay nabura ng Zonrox. Sa simula pa lang ng investigasyon, ang mga mahahalagang ebidensya ay nasira na. Tila handa, inabot ni Teresa ang personal na notebook ni Isabela sa mga pulis. Notebook po ni Isabela. Madalas siyang magsulat ng mga malulungkot na bagay dito. Sa huling pahina ng notebook, mayroong isang mensahe na nakasulat sa asul na ballpen. Pagod na ako sa lahat. Ngunit iba ang testimonya ng isang residente sa katabing villa. Isang 70 anyos na lola ang nagsabi na may takot sa mukha. Narinig ko ang sigaw ng isang babae kaninang madaling araw. Malinaw kong narinig na sumisigaw siya ng, "Tulungan niyo ako!" Dahil sa testimonya na ito, lumakas ang posibilidad ng foul play. Sinubukan ni De Leon na arestuhin ang grupo ni Teresa, ngunit kulang ang matibay na ebidensya. Ginamit nila ang luminol test sa loob ng villa, ngunit dahil sa Zonrox, walang bakas ng dugo na lumabas. Walang katawan, walang testigo, walang sapat na basehan para sa isang pilit na investigasyon. Nagsagawa ng malawakang search operation ang Philippine Coast Guard at Bureau of Fire Protection. Isang helicopter ang umikot sa Boracay gamit ang thermal imaging camera. Sinuyod ng mga divers ang baybayin at mga bangin malapit sa villa, ngunit walang bakas ni Isabela na natagpuan. Matapos ang 3 araw na paghahanap, wala kahit isang hibla ng buhok o piraso ng damit ang nakita. Sa interrogation room, iisa ang sinabi ng grupo ni Teresa, "Bakit namin papatayin ang kaibigan namin? Huwag kayong mag-imbento ng kwento." Nagtinginan sila at sabay-sabay na inulit ang kanilang pinag-usapang pahayag. Sinuri ang huling cell site record ng cellphone ni Isabela. Ang huling signal ay na-detect bandang alas 3 ng madaling araw sa loob ng 500-meter radius mula sa villa. Ngunit hindi matukoy ang eksaktong lokasyon. Ang cellphone mismo ay hindi na natagpuan. Pinag-aralan ng investigation team ang CCTV footage mula sa pantalan. Kinakalkula nila ang laki ng mga bag at maleta na dala ng grupo ni Teresa, ngunit malinaw na hindi sapat ang espasyo para itago ang katawan ng isang adultong babae. Noong panahong iyon, hindi pa istrikto ang inspeksyon sa trunk ng mga sasakyan sa ferry at ang van na ginamit ni Teresa ay naisauli na at nalinis na. Ang golden time ng investigasyon, ang unang 72 oras, ay nasayang dahil sa hindi sinasadyang paglilinis ng may-ari ng villa at sa maingat na paghahanda ni Teresa. Sinuntok ni De Leon ang mesa sa galit, ngunit wala nang magbabago. Sa huli, ang pulisya ay naharap sa isang dilema. May matinding hinala, ngunit walang ebidensya. Pagkalipas ng 48 oras, pinalaya ang grupo ni Teresa. Tiningnan ni De Leon si Teresa nang may malamig na ekspresyon at sinabi, "Balang araw, lalabas din ang katotohanan." Sumagot si Teresa na may halong pang-aasar, "Hintayin niyo kung ganun." Pagkalabas, agad na gumanti si Teresa. Kumuha siya ng mga high-profile na abogado mula sa isang top law firm sa Makati at ipinaalam sa media ang di umano'y pang-aabuso ng pulisya, ang pagtrato sa mga inosenteng mamamayan bilang suspek ng walang ebidensya ay isang paglabag sa karapatang pantao, sabi ng abogado sa isang press statement. Sinimulang i-report ng media ang kaso na may mga nakakatawag pansing headline tulad ng misteryo ng pagkawala ng mga alta sosyedad wives. Ngunit ang nilalaman ng mga balita ay pabor kay Teresa, binigyang diin ang kawalan ng pisikal na ebidensya at pinalakas ang teorya
na si Isabela ay nagtago dahil sa depression. Hindi sumuko si De Leon. Nakuha niya ang bank records ni Teresa at natuklasan na sa loob ng 3 taon, nag-transfer ito ng kabuuang 10 milyong piso kay Isabela. Ngunit kalmado itong ipinaliwanag ni Teresa. Nag-invest ako sa negosyo niya. Ibinabalik ko lang ang puhunan ng paunti-unti. Samantala, halos masiraan ng loob ang asawa at anak ni Isabela na si Angela. Nagsimula silang magprotesta. Sa harap ng Camp Crame, mag-ama silang nagpakalbo at nagladlad ng banner na may nakasulat na "Huwag hayaang takpan ng pera ang katotohanan." Maraming dumaraan ang naawa, ngunit wala ng lakas ang imbestigasyon ng pulisya. Si Angela, na isang second-year college student noon, ay nagpa-interview sa isang TV station. Namamaga ang kanyang mga mata at nanginginig ang boses. Hindi po magpapakamatay ang nanay ko. Noong gabing iyon, may dala siyang file na naglalaman ng mga sikreto ng mga kaibigan niya. Nagpatuloy si Angela. Kahit pa sabihin nating nangikil ang nanay ko. Dahilan na ba yun para patayin siya? Ngunit salungat sa inaasahan, malamig ang reaksyon ng publiko. Bumuhos ang masasakit na komento online. Baka nagpapanggap lang para makuha ang insurance. Baka naman nahuling nangingikil kaya tumakas. Walang ebidensya. Anong murder? Mas naging interesado ang mga tao sa mga espekulasyon kaysa sa sakit na nararamdaman ng pamilya. Nagsimulang magpanggap na biktima ang grupo ni Teresa. Nang hilingin na sumailalim sa lie detector test, tumanggi sila dahil sa kalusugan. Nagsumite sila ng medical certificate na nagsasabing hindi sila pwedeng sumailalim sa test dahil sa stress-induced arrhythmia. Nagpa-admit pa sila sa ospital at nagpalabas ng mga litrato na nakadextrose para makuha ang simpatya ng publiko. Bilang huling pag-asa, sinuri ni De Leon ang listahan ng lahat ng pumasok sa Boracay noong araw na iyon, mula sa manifest ng ferry hanggang sa mga logbook ng hotel at car rentals. Ngunit maraming gumamit ng peking pangalan o maling impormasyon kaya wala silang nakuhang makabuluhang lead. Noon, hindi pa mahigpit ang pag-check ng ID sa Boracay at kulang sa tauhan para magsagawa ng handwriting analysis. Sa huli, sumuko ang piskalya. Masyadong mahina ang ebidensya para isampa ang isang kaso ng murder na walang katawan. Sinabi ng piskal kay De Leon, "Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, pero wala tayong tsansang manalo sa korte. Ang pinakapraktikal ay isara na ito bilang insufficient evidence." Nang mabalitaan ni Angela ang pagsasara ng kaso, napuno siya ng galit. Nang makita niyang paalis na ang sasakyan ni Teresa mula sa Hall of Justice, tumakbo siya at pinaghahampas ang bintana. "Ilabas niyo ang nanay ko. Sabihin niyo kung nasaan siya." Hinarangan ni Angela ang sasakyan, ngunit mabilis siyang hinila ng mga security guard. Bumagsak si Angela sa kalsada at nagdugo ang kanyang tuhod. Binaba ni Teresa ng bahagya ang bintana ng sasakyan at tiningnan ang nakahandusay na si Angela. Ngumiti siya ng malamig at sinabi, "Kawawa ka naman. Pinabayaan ka na ng nanay mo at tumakas na." Muling isinara ang bintana at humarurot, paalis ang itim na sedan. Ang asawa ni Isabela ay nagsimulang malulong sa alak. Araw-araw siyang umiinom at napabayaan ang negosyo. Nalugi ang kumpanya at na-foreclose ang kanilang bahay. Nang maubos ang lahat ng yaman, lumipat siya sa isang maliit na kwarto at pinutol ang komunikasyon sa kanyang anak para hindi maging pabigat. Nag-drop out sa kolehiyo si Angela at nagpa siya na manatili sa Aklan. "Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko nahahanap si Mama." Nagtrabaho siya sa kung saan-saan. Night shift sa convenience store, waitress sa cafe, tindera sa souvenir shop. 3 oras lang ang tulog niya araw-araw para makapag-ipon at makakontrata ng private investigator, ngunit walang nangyari. Ang kaso ng pagkawala ni Isabela Garcia ay tuluyan nang napunta sa mga cold case files. Naging abala si De Leon sa ibang mga kaso at nawala na rin ang interes ng media. Unti-unti,
Nakalimutan na ng mga tao ang insidente. Bumalik si Teresa sa kanyang marangyang buhay. Kumakain sa mga fine dining restaurant sa Makati, namimili ng mga luxury items sa Greenbelt. Namuhay siya na parang walang nangyari. Ang mga alon sa Boracay ay patuloy na humahampas sa dalampasigan. Tanging ang mga alon ang nakakaalam ng katotohanan ng gabing iyon, ngunit nanatili silang tahimik. Ang sikreto ng gabing iyon, 15 taon na ang nakalipas, ay tila lulubog na sa kailaliman ng dagat at hindi na maaalala ni Numan. Mabilis na lumipas ang panahon at sumapit ang taong 2023. 15 taon na ang nakalipas at magkaibang-magkaiba na ang naging buhay ng dalawang babae. Si Teresa Reyes ay nagmamay-ari na ng isang 20 palapag na gusali sa Bonifacio Global City. Nagpapatakbo siya ng isang charity foundation at kilala bilang isang prominenteng pilantropo. Tinawag pa siya ng media na isang modernong anghel. Sa isang TV talk show, umiyak si Teresa sa harap ng kamera. Ang sakit ng pagkawala ng isang mahal na kaibigan, 15 taon na ang nakalipas, ibinubuhos ko sa pagtulong sa kapwa. Ipinagpapatuloy ko ang dapat sana'y ginagawa ni Isabela, ang tumulong sa mas maraming nangangailangan. Nagpalakpakan ng audience at nag-post ang mga manunood ng mga mensahe ng paghanga sa social media. Samantala, sa Boracay, isang ganap na kakaibang babae ang naroon. Si Angela Cruz ay natutong magtrabaho sa mga resort, naglilinis at nagsisilbi para lang mabuhay. Ang pagtatrabaho sa mga guest house ay mahirap, ngunit ito na lamang ang paraan para maalala niya ang kanyang ina. Ang kanyang mukha ay puno na ng mga guhit ng pagod at hirap. Wala na ang dating itsura ng isang kolehiyala. Isa na siyang babaeng nasa katanghalian ng buhay na kinulayan ng araw at alat ng dagat. Ang dingding ng maliit na kwarto ni Angela ay parang isang investigation room. Puno ito ng mga litrato ng mga taong sangkot sa kaso 15 taon na ang nakalipas at detalyadong nakasulat ang bawat kilos at schedule ni Teresa. Ang mga pulang sinulid na nagkokonekta sa mga litrato at mga news clipping ay halos natatakpan na ang buong pader. Tila isang panata na balang araw, makakamit niya ang paghihiganti. Sa Maynila, si Marco De Leon ay isa ng police major at team leader ng CIDG. Marami na siyang nalutas na kaso sa loob ng 15 taon. Ngunit ang kaso ni Isabela Garcia ay nanatiling isang tinik sa kanyang dibdib. Sa ilalim ng kanyang desk, nakatago ang isang luma at kupas na missing person flyer ni Isabela. Tuwing nagbabakasyon, ginagastos ni De Leon ang sariling pera para lumipad patungong Aklan. Pumupunta siya sa Boracay at mag-isang hinahanap ang mga lugar na hindi nila nasuyod noon. Mga kuweba sa ilalim ng mga bangin, mga liblib na baybayin, lahat ay kanyang sinusuri. Nandito lang kayo sa isang lugar. Ginang Garcia. Bulong niya sa sarili, ngunit wala pa rin siyang natatagpuan. Sa isang care home sa Kalibo, nakakonfine ang ama ni Angela. Sabay na dumapo sa kanya ang alkoholismo at demensya. Madalas siyang may binubulong na hindi maintindihan. Nasa pader si Isabela. Kailangan siyang ilabas. Pag sinira ang pader, lalabas siya. Si Isabela, hindi ito pinapansin ng mga staff. Iniisip na bahagi lang ito ng kanyang sakit, ngunit pinakikinggan ni Angela ang bawat salita ng kanyang ama. Nagpakahirap si Angela para sa pambayad sa care home. Naglilinis sa umaga, nagsisilbi sa gabi. Ngunit pagsapit ng gabi, sumasakay siya sa huling biyahe ng ferry patungong Boracay. Naging ritual na niya ang pagmasdan ang kinatatayuan ng dating villa at alalahanin ang kanyang ina. Patuloy na binabantayan ni Teresa ang bawat kilos ni Angela. Kumuha siya ng private investigator para i-report ang lahat ng ginagawa nito. Nandoon pa rin ba siya sa Aklan at naghihirap? Nang tumango ang investigador, ngumiti si Teresa. Sige, bantayan mo lang. Tawagan mo ako agad kung may kakaiba siyang gagawin. Ang dalawa pang kaibigan na kasama noon ay tahimik na namumuhay sa suportang pinansyal ni Teresa.
Regular silang nakakatanggap ng pera sa kanilang bank accounts kapalit ng kanilang pananahimik. Kahit 15 taon na ang lumipas, takot pa rin sila kay Teresa. Isang araw, binisita ni Major De Leon si Angela. Winalis na ang statute of limitations para sa murder, kaya huwag kang mawalan ng pag-asa, sabi niya. Ngunit malamig ang tugon ni Angela. Ang pag-asa ay isa lang uri ng pagpapahirap. Ramdam sa boses ni Angela ang 15 taong desperasyon. Madalas, umupo si Angela sa isang burol kung saan tanaw ang dating villa. Sa loob ng maraming oras, nakatitig lang siya sa dagat. Sa unang tingin, mukha siyang isang anak na nangungulila, ngunit sa kanyang mga mata, may ibang emosyon na nakatago. Hindi kalungkutan, kundi ang matalas na tingin ng isang mangangaso na naghihintay. Isang araw, isang malakas na super typhoon warning ang inilabas para sa buong Visayas. Inanunsyo ng pag-asa na ito ang pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan at nagdeklara ng emergency alert. Ipinag-utos ang forced evacuation sa Boracay at ipinagbawal ang pagpasok sa isla. Lahat ng biyahe ng ferry ay kanselado at ang isla ay tuluyang nahiwalay sa mundo. Hinagupit ng bagyong Ambo ang Boracay. Ang hangin na may bilis na higit 200 kilometers h ay sumira sa isla. Gumuho ang mga gusaling dekada na ang tanda. Hindi nakaligtas ang mga villa, ang mga bagay na matatag sa loob ng 15 taon ay naging walang silbi sa harap ng bagsik ng kalikasan. Kinabukasan, pagkatapos ng bagyo, ibang-iba na ang itsura ng Boracay. Puno ng putik at mga debris, at unti-unting lumitaw ang mga bagay na matagal nang nakatago sa ilalim ng lupa. Kinabukasan matapos ang pananalasa ng bagyong Ambo, isang Boracay na puno ng pinsala ang sumalubong sa umaga. Ang retaining wall ng dating villa ay gumuho dahil sa paglambot ng lupa dulot ng malakas na ulan at hangin. Ang mga semento at bato na matatag sa loob ng 15 taon ay sumuko sa lakas ng kalikasan. Isang backhoe ang nag-aalis ng mga debris para sa clearing operations. Habang kinakalkal ang semento sa sahig, isang kakaibang bagay ang napansin ng operator. Isang itim na bulto ang nakabaon sa loob ng mga tipak ng semento. Agad niyang itinigil ang trabaho at tinawag ang site manager. Nang lapitan, nakita nilang isa itong malaking sako na binalot ng makapal na construction tarp at itim na plastic. Dahil sa kahina-hinalang laki at hugis, agad na tumawag ng pulis ang site manager. May nakita kaming kahina-hinalang bagay dito sa construction site ng dating villa. Isang sako na kasing laki ng tao, nakabaon sa semento. Nang matanggap ang tawag, si Major Marco De Leon mismo ang nagtungo sa lugar. Bilang investigador ng kaso ni Isabela Garcia, 15 taon na ang nakalipas, kinabahan siya nang malaman ang lokasyon. Ito nga ang villa na iyon. Agad ding ipinadala ang scene of the crime operative SOCO team para buksan ang sako. Nang maingat na tanggalin ang tarp, isang kalansay na nakabaluktot ang tumambad sa kanila. Napigil ng lahat ang kanilang hininga. Ang taong nawawala sa loob ng 15 taon ay sa wakas natagpuan na. Maingat na kinuha ng mga SOCO personnel ang isang singsing mula sa daliri ng kalansay. Isang singsing na may diamante na kahit 15 taon na ang lumipas ay kumikinang pa rin. Matapos ang dental records at DNA analysis, kinumpirma na ang kalansay ay kay Isabela Garcia. Habang masusing sinusuri ni Major De Leon ang paligid ng kalansay, isang bagay ang kanyang napansin. Sa loob ng tarp, sa isang sulok, may isang maliit na cellphone. Isang lumang Nokia phone na dahil sa makapal na plastic at tarp ay protektado mula sa lupa at halumigmig. Ano to? Bulong ni De Leon habang maingat na dinadampot ang cellphone. Sira na ang baterya. Ngunit halos walang kalawang ang loob ng unit. Binuksan ni De Leon ang takip ng baterya. Sa loob, nakakita siya ng isang micro SD card na mahigpit na nakadikit gamit ang scotch tape. Ito na. Nanginginig ang kamay ni De Leon. Naalala niya ang sinabi ni Angela noon. Pabirong sinabi ni Mama noon, kung may mangyaring masama sa akin, ibigay mo to sa pulis. Ito na nga ang sikretong recording.
Isang maliit na memory card na nagtago ng katotohanan sa loob ng semento sa loob ng 15 taon. Agad na kumalat ang balita. Babae sa pader. Natagpuan. Matapos ang 15 taon, ang naging headline sa buong bansa. Itinigil ng mga TV station ang kanilang regular na programa para sa breaking news. Muling nabaling ang atensyon ng buong bansa sa Boracay. Sa isang luxury condo sa BGC, nanonood ng TV si Teresa Reyes. Namutla ang kanyang mukha nang makita ang balita. Nang lumabas ang text na kalansay na tagpuan sa dating villa sa Boracay, nawalan siya ng malay. Isinugod siya sa ospital at paggising niya, paulit-ulit niyang sinasabi, "Hindi, imposible yan." Nasa aklan si Angela nang mabalitaan ito. Agad siyang tumakbo papunta sa site. Sa labas ng police line, napaluhod siya at humagulgol. "Mama, nandito ka lang pala." Ang 15 taong pangungulila at hinanakit ay biglang bumuhos. Inireport ng mga reporter ang kanyang pag-iyak bilang luha ng isang mapagmahal na anak. Nakakagulat ang resulta ng autopsy. May malinaw na lamat sa kaliwang bahagi ng bungo ni Isabela na sanhi ng isang matigas na bagay. Malinaw na pinatay siya, sabi ng medico-legal. Ito ang kumpirmasyon na hindi ito simpleng pagkawala, kundi isang murder. Hinalungkat muli ni De Leon ang mga construction records. Nalaman niya na noong Oktubre 2008, under renovation nga ang annex ng villa. May mga record na may mga sako ng semento at construction material sa site. Lumakas ang teorya na ginamit ng salarin ang construction site para itago ang katawan. Pero ang pinakamahalaga ay ang SD card mula sa cellphone ni Isabela. Sinimulan ng mga digital forensics expert ang data recovery. Ang katotohanan na nakabaon sa semento sa loob ng 15 taon ay malapit ng mabunyag. Ang orasan ng kaso ay muling umandar. Ang natutulog na investigasyon ay muling binuksan. At ang boses ni Isabela mula sa kanyang libingan ay handa ng magsalita. Naging abala ang PNP Anti-Cybercrime Group sa Camp Crame para ma-recover ang data mula sa SD card na 15 taon nang nakabaon. Itinaas sa pinakamataas na antas ang security clearance. Ang hepe mismo ng unit ang namuno sa recovery team na nagtrabaho ng 24,007. Ang maliit na memory card na ito ang maaaring maging susi sa isa sa pinakamaingay na cold case sa Pilipinas. Sa isang high-tech clean room, sinuri ng mga eksperto ang SD card sa ilalim ng mikroskopyo. Sa kabutihang palad, dahil sa proteksyon ng tarp at plastic, mas maliit ang data corruption kaysa sa inaasahan. Halos walang kalawang ang mga contact points. At walang pisikal na pinsala ang memory chip. Maingat na sinimulan ang data recovery. Matapos ang 72 oras na masusing trabaho, nagtagumpay sila. May kabuuang 15 audio files ang na-recover mula sa SD card. Isa sa mga ito ay isang 2 oras na recording na may petsang Oktubre 25, 2008 ang araw ng insidente. MP3 ang format at nakakagulat na malinaw pa rin ang tunog. Ang huling testimonya na itinago ni Isabela ay sa wakas mabubunyag na. Nagtipon si Major Marco De Leon at ang buong team sa isang soundproof analysis room. Ito na ang sandaling hinintay nila sa loob ng 15 taon. Puno ng tensyon ang silid. Nanginginig pa ang kamay ng technician na pumindot sa play button. Sa pamamagitan ng high-quality speakers, ang mga tunog ng gabing iyon noong 2008 ay muling nabuhay. Sa simula ng file, maririnig ang mga tunog ng isang masayang inuman. Tunog ng mga basong nagtatagay, tawanan at pagnguya ng pulutan, ngunit habang tumatagal, nagiging mas matalas ang tono ng usapan. Bandang alas, 10 ng gabi, ang boses ni Isabela ay naging mas malakas at mas masakit. Paglampas ng hating gabi, tuluyan nang nagbago ang lahat. Narinig ang paglabas ni Isabela ng USB, kasunod ng mga gulat na boses ng kanyang mga kaibigan. "Isabela,
Totoo ba yan? Kailan namin ginawa yan? Ngunit malamig ang sagot ni Isabela. May ebidensya ako. Huwag kayong magkaila. At bandang ala, 1:01 ng madaling araw, dumating ang kritikal na sandali. Umalingaw-ngaw ang galit na sigaw ni Teresa. Hoy! Bruha ka! Akin na yan! Narinig ang tunog ng natumbang upuan at isang marahas na away. Pumuno sa silid ang matinis na sigaw ni Isabela. Kinuyom ng mga investigador ang kanilang mga kamao. Patuloy ang away, salita ng mga hingal ng mga kaibigan at ang daing ni Isabela. Ilang minuto ang lumipas, biglang tumigil ang lahat ng ingay. Narinig ang nanginginig na boses ng mga kaibigan. Patay na siya! Hindi na humihinga. Tingnan mo ang pulso. Bilis! Paano na to? Malaking gulo to. Narinig ang boses ni Teresa na nag-aayos ng sitwasyon. Tumakas na tayo. Walang nakakita. Kunin ang mga gamit at umalis na tayo. Nakarecord ang tunog ng kanilang pagmamadaling mag-impake at mga yabag. Sa huli, narinig ang pagsara ng pinto at bumalot ang katahimikan sa villa. Tiningnan ni De Leon ang kanyang relo. Eksaktong tumugma ito sa CCTV record na alas 2:05 ng madaling araw umalis ang grupo ni Teresa. Hanggang dito, inaasahan na ang lahat, ngunit ang tunay na sorpresa ay kasunod pa. Mga 30 minuto matapos umalis ang magkakaibigan, isang tunog ang bumasag sa katahimikan. Ang grandfather clock sa sala ay tumunog ng 3 beses, hudyat na alas 3 na ng madaling araw. Kahit ngayon, malinaw at eksakto pa rin ang tunog ng kampana. Nagtinginan ang mga investigador. Muling sinuri ng forensics expert ang timeline. Ayon sa CCTV, alas 2:02 sila umalis. Pero ang kampanang ito ay na-record eksaktong alas 3. Ibig sabihin, sa loob ng 30 minuto matapos umalis ang grupo, ang cellphone ni Isabela ay nasa sala pa rin. Ang mas nakakagulat ay ang mga mahihinang tunog na sumunod. Isang halos hindi marinig na daing, at pagkatapos ay ang mahinang boses ni Isabela. Tubig, tubig. Mahina ang boses, ngunit malinaw na galing sa isang taong buhay. At sa sumunod na 5 minuto, may mga kaluskos pa na maririnig na bigla ang lahat sa analysis room. Tumayo si De Leon at sumandal sa pader. Lahat ng kanilang teorya sa loob ng 15 taon ay gumuho sa isang iglap. Totoong binugbog ng grupo ni Teresa si Isabela. Ngunit nang umalis sila, buhay pa ito. Ipinaliwanag ng voice analysis expert, base sa frequency analysis at breathing pattern, ang biktima, si Isabela Garcia, ay buhay pa hanggang alas 3 ng madaling araw. May malay pa siya kahit paano. Ngunit dahil sa matinding pinsala, hindi na siya makagalaw. Kung ganoon, sino ang pumatay sa buhay pang si Isabela? Sino ang naglipat sa kanya sa annex, binalot sa tarp, at binuhusan ng semento? Ang taong ito ay dumating sa villa pagkalipas ng alas 3 ng madaling araw, kinitil ang buhay ni Isabela, at maingat na itinago ang katawan. Ang tunay na salarin ay hindi ang grupo ni Teresa, kundi isang ikatlong tao. Binuklat muli ni De Leon ang lumang case file. May nakaligtaan tayo, bulong niya. May isang taong nakapasok sa villa pagkalipas ng alas 3 ng madaling araw. Ang katotohanang inihayag ng siyensya ay isang kabalintunaan. Habang kinukumpirma nito ang pananakit ng grupo ni Teresa, ito rin ang nag-aabsuwelto sa kanila sa kasong murder. Ang investigasyon ay pumasok sa isang bagong yugto. Nagsimula ang ikalawang investigasyon para hanapin ang tunay na salarin. Nang makuha ang recording, agad na kumilos ang pulisya. Isang sabay-sabay na operasyon ang isinagawa sa Metro Manila at Aklan. Inilabas ang arrest warrant para kay Teresa Reyes at sa 2 pa niyang kasama para sa mga kasong frustrated homicide at attempted murder. Alas 6 ng umaga, si Teresa, na namuhay ng malaya sa loob ng 15 taon, ay pinusasan sa kanyang luxury condo sa BGC. Sa interrogation room,
Hindi nawala ang pagiging palalo ni Teresa. Lalo siyang naging matapang nang dumating ang kanyang high-profile na abogado. "Wala kaming pinatay," sigaw niya. "Hindi ba't sinabi ko na narinig naming humihilik si Isabela nang umalis kami?" Kalmadong binuksan ni Major De Leon ang kanyang laptop. Ito na ang sandaling hinintay niya. Pinatugtog niya ang tunog ng grandfather clock. Sumunod ang mahinang daing ni Isabela at ang kanyang huling mga salita. "Tubig, tubig." Namutla si Teresa, ngunit bigla siyang nagpakita ng hindi inaasahang reaksyon. "Patayin mo yan! Buhay pa siya!" Tumayo siya at sumigaw. "Hindi kami mamamatay tao!" Tila nagdiwang si Teresa na para bang napatunayan na ang kanilang pagiging inosente. Nakita rin ng abogado na pabor sa kanila ang recording. "Gaya ng narinig ninyo, buhay pa ang biktima nang umalis ang mga kliyente ko. Walang murder na naganap, ngunit malamig na sumagot si De Leon. Dahil sa pananakit at pag-iwan ninyo sa kanya, siya ay namatay. Hindi ninyo matatakasan ang kasong attempted homicide at abandonment of a person in danger." Naging tensyonado ang silid. Malinaw ang napatunayan ng recording. Ang alibi ng grupo ni Teresa sa loob ng 15 taon ay totoo para sa murder, ngunit isang malaking kasinungalingan para sa pananakit. Ang kanilang pahayag na wala kaming ginawa ay tuluyang gumuho. Ang mas malaking tanong ay ang misteryosong agwat ng oras. Mula 2:10 ng madaling araw, nang umalis ang grupo ni Teresa hanggang 6 ng umaga nang maglinis ang may-ari ng villa, ano ang nangyari sa loob ng 3.5 oras na iyon? Ang tanging konklusyon ay may isang taong pumatay kay Isabela at maingat na itinago ang bangkay. Muling ipinatawag ni De Leon ang may-ari ng villa, si Mang Lito. Sa pagkakataong ito, mas mahigpit ang pagtatanong, "Sigurado ka bang wala ng tao doon nang dumating ka ng Asis? Hindi mo ba sinilip ang annex?" Nanginginig at pinagpapawisan si Mang Lito. "Wala po talagang tao. Magulo lang ang sala. Pero wala pong tao." Nakakagimbal ang timeline na binuo ng team. Ang salarin ay nakagawa ng perpektong krimen sa loob lamang ng 3 oras, mula 3 hanggang 6 ng umaga. Inilipat niya ang sugatang si Isabela sa construction site, binalot sa tarp, at binuhusan ng semento. At nawala siya nang walang bakas. Kakaiba ang naging kilos ng grupo ni Teresa sa kulungan. Dahil sa pag-asang makakalusot sa kasong murder, nagtatawanan pa sila at nagbibiruan. "Hindi natin siya pinatay. Pinatunayan na ng recording. Bahala na ang abogado. Sabihin na lang nating self-defense," sabi ni Teresa. Siya naman ang unang nagbanta. Lumabas na ang kanilang tunay na kulay. Walang pagsisisi. Sarili lang nila ang iniisip. Sa investigation headquarters, isang bagong anggulo ang sinimulan. "Ang hinahanap natin ay hindi ang grupo ni Teresa," sabi ni De Leon sa kanyang team, "kundi ang ikatlong taong pumasok sa villa pagkalipas ng 3 ng madaling araw." Muling kinuha ni De Leon ang maalikabok na kahon ng case file. Sinimulan niyang suriin ang mga maliliit na detalye na binaliwala noon. Mga testimonya, mga litrato, mga forensic reports. Habang nagpupuyat, isang linya sa isang testimonya ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ang testimonya ni Mang Kiko, isang construction worker. "Bandang 4:00 ng madaling araw, may narinig akong parang may naghahalo ng materyales sa construction site. Parang tunog ng cement mixer." Nagtaka ako kung sino ang nagtatrabaho ng ganoong oras, wala namang night shift. Noong 15 taon na ang nakalipas, inakala ng investigador na ang grupo ni Teresa ang gumawa ng ingay. Ngunit ngayong malinaw na ang timeline, iba na ang kahulugan nito. Ang tunog na narinig ni Mang Kiko ay 4:00 ng madaling araw, 1 oras, at kalahati matapos umalis ang grupo ni Teresa. Kinilabutan si De Leon. Iyon ang eksaktong sandali kung kailan inililibing ng salarin si Isabela sa semento. Nabuo sa kanyang isip ang imahe ng isang tunay na mamamatay tao
na tahimik na naghahalo ng semento sa dilim. Ang isa pang mahalagang detalye ay ang pagiging maingat ng krimen. Alam ng salarin ang bawat sulok ng villa, pati na ang lokasyon ng mga materyales. Sa dilim, alam niya kung nasaan ang tarp, ang mga sako ng semento, at ang tangke ng tubig. Ibig sabihin, hindi ito isang estranghero, kundi isang taong pamilyar sa lugar. Ang taong hinahanap natin, sabi ni De Leon, ay kilalang-kilala ang villa at ang construction site na ito, at malaya siyang nakakapasok dito kahit madaling araw. Unti-unti nang nabubuo ang itsura ng tunay na salarin. Upang matukoy ang salarin, humingi ng tulong si Major De Leon sa PNP Crime Laboratory. Kailangan ng ikalawang, mas masusing pagsusuri sa mga tipak ng semento na bumalot sa katawan. Baka may mga microscopic evidence na hindi nakita noon. Gamit ang electron microscope at 3D X-ray scanner, sinuri ng mga forensic chemist ang bawat piraso ng semento. Sa isang piraso ng semento na dumikit sa balikat ng kalansay, may nakitang isang maliit na bagay. Makalipas ang ilang araw, isang urgent na tawag ang natanggap ni De Leon. "Major, may mahalaga kaming nakita!" Agad na pumunta si De Leon sa crime lab. Itinuro ng technician ang isang sample sa ilalim ng mikroskopyo. Sa loob ng semento na dumikit sa balikat ng biktima, may nakita kaming isang bagay. Hindi ito bato o buhangin. Isang maliit na hairpin na may mother of pearl na palamuti. Isang paru-paro na gawa sa nakar. Mother of pearl na may maliit na perlas. Ang hairpin ay humalo sa semento habang basa pa ito. Nakabaon ito na parang isang fossil. Ang hairpin na ito, paliwanag ng technician, ay malamang na nahulog mula sa buhok ng taong naghahalo ng semento. Ito ang smoking gun. Pinagmasdan ni De Leon ang hairpin. Kakaiba ang disenyo. Pakiramdam niya ay nakita na niya ito dati, ngunit hindi niya matandaan kung saan. Pumunta siya sa evidence room at hinalungkat ang kahon ng kaso ni Isabela. Sinimulan niyang suriin ang mga litrato mula sa mga protesta ng pamilya. Pagkatapos ng ilang oras, sa isang litrato, natigilan siya. Isang litrato mula Nobyembre 15, 2008, 3 linggo matapos ang insidente. Kuha noong nagpakalbo si Angela. Hawak ng 20 anyos na si Angela ang litrato ng kanyang ina. Gamit ang magnifying glass, nanlaki ang mga mata ni De Leon. Nakasuksok sa buhok ni Angela ang eksaktong hairpin, ang paru-parong gawa sa nakar na may maliit na perlas. Parehong-pareho, nanginginig ang kamay ni De Leon. Ang kawawang anak na umiiyak para sa kanyang ina, sa loob ng 15 taon siya pala ang tunay na salarin. Agad na ipinag-utos ni De Leon ang isang bagong investigasyon kay Angela. Unang sinuri ang kanyang kinaroroonan noong Oktubre 20, 2008. Isang nakakagulat na bagay ang lumabas. Pagkatapos ng ais ng gabi, ang signal ng kanyang cellphone ay biglang nawala sa record dahil sa isang network error. Noon, inakala nilang simpleng technical issue lang. Ngunit ngayon, malinaw na sinadya ito. Saan nagpunta si Angela? Muling sinuri ni De Leon ang manifest ng ferry patungong Boracay. Sa gitna ng mga pangalan, isang pangalan ang kakaiba ang pagkakasulat. Maria Reyes. Nanginginig ang sulat. Tila itinatago ang tunay na handwriting. Ipinadala ito sa handwriting expert. Ang resulta, 99% match sa sulat kamay ni Angela Cruz. Si Angela pala ay palihim na pumunta sa Boracay noong gabi ring iyon. Kinabukasan, sumakay siya sa isang maliit na bangka ng mangingisda pabalik sa Katiklan. Walang record, walang testigo, isang perpektong alibi. Ang mas nakakagulat ay ang ginawa ng may-ari ng villa. Ang paglilinis niya gamit ang Zone Rocks ay aksidenteng nagbigay kay Angela ng perpektong pagkakataon para mawala ang lahat ng ebidensya. Ang kanyang fingerprints, buhok, DNA lahat ay nabura. Nang magtagpi-tagpi na ang lahat, nakaramdam si De Leon
ng pagkadismaya. Sa loob ng 15 taon, ang tingin niya kay Angela ay isang kaawa-awang biktima. Ngayon, nalaman niyang siya pala ang salarin. Kinuha niya ang kanyang posas at nagtungo sa Boracay. Sa isang burol na tanaw ang dating villa, nakita niya si Angela, kalmadong nakaupo at nakatingin sa dagat. Tila tapos na ang kanyang mahabang paglalakbay. Tahimik na lumapit si De Leon. Hindi lumingon si Angela. Inilapag ni De Leon sa harap niya ang litrato ng hairpin. Sa'yo ba to? Hindi nagulat si Angela. Tiningnan niya ang litrato at kalmadong sumagot. Akala ko mas maaga niyo itong mahahanap. Sa loob ng interrogation room, si Angela ay nakaposas, ngunit kalmado, tila nabunutan ng tinik. Gusto mo ba ng abogado? Tanong ni De Leon. Umiling si Angela. Hindi na kailangan. Sasabihin ko na ang lahat. Ako ang pumatay sa nanay ko. Simula niya. Pero bago yan, kailangan niyong malaman kung anong impyerno ang bahay namin. Si Isabela ay isang diktador sa pamilya. Isang sociopath na ginagamit ang emosyonal na pang-aabuso para makakuha ng pera mula sa kanyang asawa at anak, si Papa. Takot na takot sa kanya. Ako rin. Para bigyan ng allowance, kailangan kong masahiin ang mga paa niya. Kung sumuway ako, isusumbat niya lahat ng ginastos niya sa akin. Ang mas malala ay ang ginagawa ni Isabela sa labas. Kinokolekta niya ang mga sikreto ng kanyang mga kaibigan para kikilan. Iyon ang sideline ni Mama. Noong gabi ng Oktubre 25, 2008, tumawag ang kanyang ama. Takot na takot. Angela. Malaking gulo. To! Sisirain na ng nanay mo ang mga kaibigan niya. Humihingi siya ng 20 milyong piso bawat isa. Nababaliw na siya. Sa sandaling iyon, nagpa siya si Angela. Agad siyang lumipad patungong Aklan, gamit ang peking pangalan, at pinatay ang cellphone. Nagtago siya sa construction site ng annex. Una, kakausapin ko lang sana siya, pero narinig ko ang away nila. Pinanood ni Angela ang lahat. Ang pambubugbog kay Isabela. Narinig ko ang sigaw ni Mama. Pero hindi ako lumabas. Inisip ko, ito na ang pagkakataon. Alas 2:30, umalis ang grupo ni Teresa. Pumasok si Angela sa sala. Nakita niya ang kanyang ina, duguan at nakahandusay. Nagkatitigan sila. Akala ko hihingi siya ng tulong, sabi ni Angela. Kasabwat ka rin nila, no? Pagkalabas ko rito, uunahin kita at ang tatay mo. Doon natauhan si Angela. Kung mabubuhay si Mama, habang buhay kaming magiging miserable ni Papa. Ito na ang pagkakataong bigay ng langit. Kinaladkad niya ang halos walang malay na si Isabela papunta sa construction site. Wala akong pag-aalinlangan. Ito na ang kalayaan namin. Pagkatapos, binalot niya ang katawan sa tarp at binuhusan ng semento. Ginawa ko lang kung anong meron doon. Sa pagmamadali, hindi niya namalayan na nahulog ang kanyang hairpin at naiwan ang cellphone ng ina. Nang marinig niya ang may-ari ng villa, tumakas siya. Nang malaman niyang nilinis ang villa ng Zonrox, inisip niyang tinutulungan siya ng tadhana. Ang pagiging mapagmahal na anak ay isang paraan para mabantayan ang investigasyon at ang lugar kung saan nakalibing ang kanyang ina. Tuwing may bagyo, hindi ako makatulog. Baka lumabas ang katawan niya. Sa huli, umiyak si Angela. Kung hindi namatay si Mama noong gabing iyon, kami ni Papa ang mamamatay. Iniligtas ko ang sarili ko at ang tatay ko. Wala akong pinagsisisihan. 2024, sa korte, pinasahan ng hatol ang mga sangkot. Si Teresa Reyes at ang dalawa pa ay nahatulan ng 7 at 5 taon para sa frustrated homicide at pagtatago ng ebidensya. Si Angela ay nahatulan para sa parricide. Ngunit sa paglilitis, lumabas ang mga detalye ng pang-aabuso ni Isabela. Biglang nagbago ang opinyon ng publiko. Bumuhos ang suporta para kay Angela. Ang jury ay nagkakaisang kinilala ang kanyang diminished responsibility dahil sa matagal na psychological trauma. Hinatulan si Angela ng 12 taon na pagkakakulong.
isang mas mababang sentensya. Paglabas ng korte, sumigaw si Teresa, "Hindi ko siya pinatay! Bakit ako ang masama?" Ngunit tinalikuran na siya ng publiko. Nagretiro si Major De Leon sa serbisyo. Bumisita siya sa Boracay sa huling pagkakataon at nag-iwan ng 2 puting bulaklak sa dating kinatatayuan ng villa. Isa para kay Isabela at isa para kay Angela. "Pareho kayong biktima," bulong niya. Sa kulungan, nakangiti si Angela. "Ngayon lang ako nakakatulog ng mahimbing," sabi niya kay De Leon. "Mas komportable pa dito kaysa sa bahay." Nabunutan siya ng tinik matapos ang 15 taong pagpapanggap. Ang dating villa ay isa na ngayong bakanteng lote, tinubuan ng mga ligaw na bulaklak. Naging isang alamat sa Boracay ang kwento ng kasakiman, galit, at desperasyon. Sa kulungan, nagbabasa ng mga libro si Angela. Kapag natapos na ang kanyang sentensya, magsisimula siya ng isang tunay na bagong buhay. Ang dagat ng Boracay ay patuloy na umaagos. Ang katotohanan, kahit matagal na nakalubog, ay laging lulutang. Sa pamamagitan ng kasong ito, narinig natin ang mga sigaw na hindi marinig. Sa isang mundong walang perpektong biktima o perpektong salarin, ano nga ba ang tunay na hustisya? Kung nagustuhan ninyo ang kwento, mag-iwan ng komento para sa mga bida. Ang kabutihang ipinapakita ninyo ay tiyak na magbabalik sa inyo at sa inyong mga anak ng makasanlibong beses. Maraming salamat sa pakikinig.